Hindi na katakataka yun kung hindi na matuloy yung mga kaso laban sa kanila. Um, at hindi na rin katakataka na mula ngayon pumanig na sa Malacanang yung mga dating lumalaban sa Administrasyong Marcos. Kaya sabi ko nga sa isang post ko kahapon, sabi ko doon sa new Senate President and sa new majority, gulatin nyo kami, huwag kayo magpadikta sa Malacanang. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hi Jade and Admar, magandang umaga. Po, Attorney, ngayong araw po ay inasahan po itong pre-trial conference tungkol po doon sa o para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at inaasahan po na hindi po ito baga closed door, hindi isa sa publiko, Attorney. Kayo ho ba ay sang-ayon po dito? Okay lang naman na hindi isa publiko itong pre-trial. Alam niyo yung pre-trial, hindi naman po yan medyo may pagka-technical po yung pre-trial. Bale po, meron pong buod yan. Nagbibigay ng buod ng kanilang kaso, yung bawat panig. Tapos ipapahayag nila yung listahan ng mga witness nila, pati yung mga ebidensyang balak nilang ipresenta. Tapos sisikapin naman ng hukom sa pagkakataon na ito, yung Senate Impeachment Court, sisikapin itong paiksiin yung mga issues na dapat pag-usapan or kung may mga alegasyon na hindi na kailangan dapat patunayan kasi pwede namang aminin ng kabilang panig. Yun yung purpose ng pre-trial. So baka tingin ko hindi na kailangan ipakita to sa publiko. At inaasahan ho ba natin, Attorney, na dapat yung magkamilang kampo ay present, lalo na itong si Vice President Sara Duterte during the pre-trial? Ay, hindi naman po kailangan. Actually sa korte, sa ordinaryong korte, kailangan mag-appear nung mga principal parties doon sa pre-trial, except kung pwede naman po silang ma-representa kung may special power of attorney. Hindi ko po masyadong familiar yung rules ng Senate Impeachment Court kung required mag-appear yung akusado. Pero tingin ko pwede naman siyang hindi mag-attend basta meron siyang special power of attorney in favor of yung mga abogado niya. Opo. So malinaw, Attorney, kasi maraming mga, alam mo nun, mga netizen, mga kababayan natin, iba-iba po yung kanilang mga iniisip, baga, ginawang closed door dahil mayroon bang itinatago, parang ganun. So, normal lamang ito na proseso para po sa isang kaso tulad ng impeachment case ni VP Sara Duterte? Mm-hmm. Tingin ko okay lang. Tingin ko walang objectionable about hindi isa publiko tong pre-trial. At saka madali namang kapag merong objection or hindi may napansin yung kahit sinong kampo na hindi magandang nangyari doon sa pre-trial, I'm sure irereklamo nila to or isasangguni naman nila to sa Senate Impeachment Court sa unang pagdinig sa July 6. Opo. So kung merong hindi patas na nangyari doon sa pre-trial, lalabas naman yan. Opo. Attorney, sa panayam po ni Senator or kay Senator Ping Lacson na kahapon sa Senado, sinabi po niya na isa po sa mga posible pong gagawing presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ay ito pong si Senator Cheese Escudero. Kayo ho ba ay sang-ayon, may legal na basehan ho ba ito, Attorney? Well, sa pagkakaalam ko, wala sa Senate impeachment rules or sa impeachment rules ng Senado ngayon yung magtalaga ng presiding officer kapalit ng Senate President
Pero pwede naman nilang palitan yung Senate impeachment rules na yon para italaga nga si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment. Tingin ko mas makakabuti talaga na abogado yung presiding officer dahil napaka-technical nga po ng isang impeachment hearing or impeachment trial. So mas maganda po yung may alam sa batas at sa rules on evidence, rules of court, isang nag-aaral ng abogostia na mag-preside dito sa impeachment trial. Pero whether alam niyo po, siyempre nag-oobserba din po tayo, tapos alam naman po natin na lumipat si Senator Cheese Escudero mula sa minority to the new majority. So okay po na abogado, pero ang agam ko lang dito is ano ba yung rason kung bakit siya lumipat sa bagong majority? Ang haka-haka is dahil mula nga nung Abril pa ata sinabi ni Ombudsman Remulla na inihahanda na yung plunder charges laban kay Martin Romualdez at kay Cheese Escudero. Tapos so ang naging haka-haka na napalipat siya bigla sa majority is dahil hindi na itutuloy yung kaso laban sa kanya. So sa ganong konteksto, baka hindi maging patas itong si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Maganda na abogado siya, may alam siya, pero kung hindi siya magiging patas dahil merong kapalit yung paglipat niya sa mayorya, malamang hindi rin siya gagawa ng hakbang na makakagalit dun sa nagpangako sa kanya na hindi na itutuloy yung kaso kung ganun man yung nangyari. So yun ang delikado doon. Dahil abogado siya, mas magiging maayos sana yung takbo ng impeachment trial, pero kung may kinikilingan siya, mas madali niyang mababali yung rules at yung batas para paboran ng isang kampo. Yun ang nakakatakot doon. So ang malinaw nito, attorney, bago sila talaga na isang bagong presiding officer, dahil sa kasalukuyan ang alam natin, ang Senate President lamang ang nakasaad na siyang ituturing na bilang presiding officer. Pero kung may resolusyon, kung hindi ako meron na nga, kasi kamakailan lamang si Senator Mig Zubiri, mayroong resolusyon yun eh. Yun yung punto doong kanyang resolusyon na hindi lamang si Senate President ang pwede pong mag-presiding officer, kundi maging sino po sa mga senador, basta may majority votes po, ay po pwede po maging presiding officer sa impeachment trial. So kailangan munang baguhin ang rules na yan ng Senate Impeachment Court o ng Senado lang mismo, attorney? Kailangan ba sila mag-convene as Senate Impeachment Court para pagbotohan po yung pag-amyenda ng rules po nila? Hindi ko masagot 'yan ng with certainty, Jade. Pero kailangan nila magbotohan. Kailangan nilang magbotohan, kailangan nila palitan yung rules. Hindi lang ako sigurado if kailangan nilang palitan ito bilang Senate Impeachment Court or bilang sa plenaryo, bilang Senado. Tingin ko siguro sa Senado lang kasi ang nag-approve ng Senate Impeachment Rules hindi naman yung Senate Impeachment Court kundi yung Senado mismo. Opo. So yeah, but ang malinaw is kailangan muna nilang palitan yung rules at italaga si Senator Cheese Escudero bago siya pwedeng mag-preside over the impeachment. Opo. Ngayon, ang pag-elect kay Senator or kay bagong Senate President Win Gatchalian ay lihitimo na ito, attorney, kumpara mo doon sa mga nakalipas na kanilang election of officers. Opo, kasi 13 na po sila. So yun naman lang ang inireklamo noong June 3 na naghalal sila ng mga opisyal ng Senado base lamang sa 12 senador. Pero ngayong 13 na sila, lihitimo na at kita nyo naman kahit yung mga miyembro ng Cayetano Block, tawagin natin Cayetano Block,
ay recognize na yung bagong mayorya. So, totoo yun. Legal na yung pagtalaga kay Senator Gatchalian bilang Senate President. Pero sa tao, sa publiko, ang mahalagang pag-isipan natin is paano nila nakuha yung 13. Diba? Paano nila nakuha yung 13 at saka bakit nila pilit na kinukuha yung 13 at yung mayorya ng Senado. Ano ang pakay ng mga taong nasa likod nito? At kayo ho ba'y naniniwala, sumasang-ayon doon po sa mga pahayag na kaya nagkaroon ng special session ay para palitan nga ng tuluyan ang liderato o dyan po sa Senado? Opo, naniniwala po tayo doon dahil dahil hindi naman ganun kahalaga po yung mga ipinasang mga bills kahapon sa Senado, 'di ba? So mukhang palitan lang talaga yung palitan ng liderato lang talaga ang tunay na pakay kahapon. Kasi mukhang ang gusto nila mangyari is bago mag-start yung impeachment trial ay mapalitan na ng liderato ang Senado para kontrolado na ng bagong mayorya yung impeachment trial. Mukhang yun ang totoong pakay nila. Opo. Attorney, yung si Senator Alan Peter Cayetano ay naghain po ng petition dyan po sa Supreme Court. Possible po ba may epekto pa rin ho yan kung sakaling magdidesisyon sila? Ngayong sabi mo nga, ay lihiti mo na nga ang pag-elect kay Win Gatchalian bilang Senate President. Hindi ko pa nababasa ng buo yung petition, pero meron kasing mga prayer or may mga relief na hinihingi yung Cayetano block sa Korte Suprema na maaaring moot and academic na. Yung mga prayer na yon ay kasama doon yung pag-recognize kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, pagbabalik doon sa mga chairmanships ng mga miyembro ng Cayetano Block, yung pag-recognize kay Senator Loren Legarda bilang Senate President Pro Tempore. So yung mga prayer na yun, moot and academic na, hindi na kayang i-award or i-judge yun ng Korte Suprema kasi nagkabotohan na nga kahapon at 13 naman ang botong nakuha nung bagong leadership. Pero sa usapin na doon sa prayer ng Cayetano Block na i-declare na void yung mga nangyari sa June 3, palagay ko hindi pa moot and academic yun. Merong mga pagkakataon kasi na isinasa walang bahala ng Korte Suprema yung moot and academic principle in favor of ruling on legal issues kung napaka-importanteng mga legal questions ito at saka kung hindi sila mag-rule pwedeng ulitin sa susunod. So sa mga ganong pagkakataon hindi iniiwasan ng Korte Suprema sagutin yung mga ganong klaseng tanong. So pwedeng maging so to answer your question, moot and academic in terms of hindi na maibabalik ng Korte Suprema si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President at yung mga Cayetano Block Senators doon sa mga chairmanships nila at official positions nila. Pero tingin ko pwede at dapat pa ring sagutin ng Korte Suprema yung tanong tungkol doon sa validity ng June 3 takeover ng Gatchalian Block at kung legal ba yung pag-takeover nila base lamang sa 12 senador based on itong Avellino versus Cuenco na jurisprudence. Opo, Attorney Sedmar po ito. Meron naman din pong kasaysayan no, sa nakalipas na pangyayari na kahit moot na yung magiging desisyon ng Korte Suprema, pero meron pa ring paglilinaw po doon para at least hindi na maulit yung kahalintulad na naging problema po, lalo na dyan sa Senado. Madalas po gawin niya ng Korte Suprema kasi
Pag hindi po nila ginawa yun, pwede mong baliin yung batas tapos bago madala sa hukuman, babawiin mo lang or gagawin mong legal, makakaiwas ka na sa pananagutan. So yung Korte Suprema, pagka sa mga ganong sitwasyon, sinasagot pa rin nila kung tama o mali yung nangyari. Kahit na in the meantime, na nasolusyonan na o naging legal na yung unang illegal na nangyari. Opo. Sakali man po na makakuha ng paborableng desisyon ang kampo ni Cayetano mula sa Korte Suprema sa kini-question nila na June 3 na reorganization, maaari din po ba na lahat ng mga ginawa ng Gatchalian Block during that time magiging void at kabilang yata doon yung napag-usapan ninyo kanina with Jade na pagpapalit ng magiging presiding officer na kung sino yung kanilang ilalagay ay yun yung kasama sa kanilang pinasa during that time sa pagpapalit ng kanilang rules. Pwedeng maging void yung actions between from June 3 hanggang June 17. Anong bang date ngayon? June 18 ba ngayon? June 18 po ngayon. So tama. So mula June 3 hanggang June 16, yun yung mga actions ng Gatchalian Block pwedeng ma-void. Pero mula June 18 onwards, wala na pong kapangyarihan yung Korte Suprema para doon. So kung palitan nila yung rules ngayon at italaga nila si Senator Chis Escudero ngayon bilang presiding officer, hindi na po maku-question yun sa Korte Suprema. Opo, napag-uusapan yung pag-question, dapat po bang magtaka ang taong bayan, ang mga Pilipino? Kasi bago pa man nangyari itong reorganisasyon muli, umugong na yung pangalan ni na Senador Chis Escudero na may kakaraping reklamo o kaso, lalo na itong si Senador Joel Villanueva na may sabi pa ang ombudsman na 2 linggo, mga last part of May yun sinabi niya na maaring makasuhan. Magtataka ba tayo kung hindi maitutuloy itong mga reklamo na ito after na nagkaroon po ng pagbabago o reorganisasyon muli dyan sa Senado? Hindi na katakataka yun kung hindi na matuloy yung mga kaso laban sa kanila. At hindi na rin katakataka na mula ngayon pumanig na sa Malacanang yung mga dating lumalaban sa Administrasyong Marcos. Kaya sabi ko nga sa isang post ko kahapon, sabi ko doon sa new Senate President and sa new majority, gulatin nyo kami, huwag kayo magpadikta sa Malacanang. Opo, at nakikita nyo po ba na matutuldokan na at hindi na natin malalaman kung ano pa yung parte ng katotohanan lalo na doon sa flood control anomaly dahil sa pagbabago po ng Senate Blue Ribbon Committee po, Attorney? Mukhang gano'n na nga ang mangyayari kasi alam mo, kahit yung mga hakbang nila, di ba, natuloy yung unang Senate Blue Ribbon Committee hearing under kay Senator Pia Cayetano at kay Senator Dante Marcoleta. Kung matatandaan nyo, pagkatapos noon, nung natuloy yung pagdinig naman nung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo, sa pagkakaalam ko sa panonood sa balita, ay gusto naman pong mag-attend nung 18 ex-soldiers doon sa pagdinig ni Senator Tulfo. Pero bago sila makababa doon sa hearing, ay sinuspindin na ni Erwin Tulfo yung hearing. Tapos pagkatapos naman nun, may pangalawang pagdinig sana sila Senator Marcoleta, pero ang ginawa naman ng Gatchalian Block ay sinabi nila na work from home ang Senado or may heightened security measures sa Senado dahil meron daw security threat. So hindi na natuloy yung pangalawang Senate Blue Ribbon hearing nila
nila Dante Marcoleta. Kaya parang sa aking palagay, talagang pilit nilang pinipigilan na makapag-testify itong mga dating sundalong ito. Opo, attorney. So, Opo. kung sabi naman nila magtutuloy daw yung Blue Ribbon hearings na yan sa ilalim naman ni Senator Kiko Pangilinan, dahil mag-i-inhibit nga daw po si Senator Erwin Tulfo. So sana maituloy. Sana maggulatin nila tayo at ituloy nila at iharap nila itong mga dating sundalo at hayaang mag-testify. Speaking po of gulatin tayo, attorney, kayo rin po ba ay nagtataka o nagulat ba kayo na after na nagkaroon po ng palitan, after na nagkaroon na ng 13 sa kabilang panig po dyan sa Senado, biglang nawala yung threat sa Senado? Oo, gano'n na nga yun. So tingin ko, back to work na lahat. Yesterday pa lang ata, back to work na ata sila lahat. Mukhang wala ng security threat. So yun, nakakagulat nga yun. Opo. Magandang punto yun. Opo. Dito tayo naman sa sinapit po ni Senador Jinggoy Estrada. Siya po ay sinuspinde. Nakikita niyo po ba na baka ito na naman po yung kanyang gamitin kasi marami tayong naririnig lalo na sa prosecution na panel sa impeachment na bababaan yung bilang ng threshold sa pagboto, no, para ma-convict ang isang ini-impeach po, attorney. Ano po ang basa niyo po rito? Yeah, mukhang may basihan naman yung preventive suspension, pero yun nga, baka nga gamitin para pababain yung bilang. Kaya napaka-importante talaga na sagutin ng Korte Suprema yung petisyon na final nitong Cayetano Block at sagutin ito sa lalong madaling panahon. 'Di ba? Para kung illegal nga yung ginagawa ng kabilang kampo, matigil na itong mga pananakot at mga pananakot at mga hakbang na ginagawa nila para pigilan itong minority, diba? Mukhang sabi ni Senator Marcoleta, mukhang ipaparesto na rin siya for plunder na mukhang wala namang basehan. Tapos kahapon, sabi naman ni Congressman Paulo Duterte, mukhang yung ICC warrant of arrest daw kay Senator Bongo ay na-issue na. So baka mabawasan pa lalo yung bilang ng minority. So yun yung mga, kaya dapat sagutin agad ng Korte Suprema. At ito naman sa kampo naman nila Senator Cayetano, dapat mag-file sila ng mga karagdagang pleading sa Supreme Court para lahat ng posibleng issues sama na at masagot ng Korte Suprema. Kasi nakita natin na yung date ng petition, although it was filed on June 15 or 16, June 11 yung date nung petition eh. So may mga facts and may mga developments na nangyari na hindi pa kasama nung June 11, na hindi nasama dun sa petition. So ako, para masagot yan ng Korte Suprema yung mga nangyayari, yung patuloy na nangyayari, dapat mag-file sila ng panibagong pleadings para i-update yung court at para masagot ng Korte Suprema lahat ng kailangan masagot. Opo. Attorney, kung sakali pong makulong o masuspindi, tulad po sa nangyari kay Senator Jinggoy Estrada, yung iba pang po mga senador na nahaharap po sa mga kaso o mga reklamo, paano po sila makakaboto para po sa impeachment trial ni VP Sara? Kung hindi sila makakaboto, ganun ang mangyayari. At hindi lang ho yung boto yung importante, pati yung pag-object or pagpuna dun sa, kunyari,
kunyari sabihin na natin na yun nga, compromise nga itong si Senator Cheese Escudero. Tapos merong issue on rules or evidence. Tapos ang sasagot is si Senator Cheese. Pag binawasan mo ng binawasan yung minorya, mababawasan yung maaring pumuna sa kanya. Kasi central judges silang lahat diba? So, lahat ng pagpuna nila nasa record, may kita ng tao na mali pala tong sinasabi ni Senator Cheese Escudero. Sabi kunyari ni Senator Marcoleta bilang Senator Judge. Pero kung wala siya doon, paano niya magagawa yun? Diba? So, hindi lang po yung botohan pati yung flow ng proceedings. Kapag binawasan itong minorya, mas konti ang makakapagsalita kung hindi patas ang maging takbo ng impeachment. Yung proseso ho ba ng pagbaba ng threshold po doon sa pagboto dito sa impeachment ay matagal ho ba o madali lamang, attorney? Pagbaba ng threshold, hindi pwede yun. Walang legal na basihan na babaan yung threshold. Kasi ayon sa Constitution, for conviction sa impeachment, kailangan ng 2/3 vote of all of its members. So, 24 po yung senador natin. So, dapat talaga 16 ang mag-convict regardless kung may nakakulong or may hindi nag-a-attend or anuman or nagtatago, diba? Hindi yun basehan para babaan yung constitutional threshold of 16. Kung sakaling gusto nilang amyendahan yan, attorney, kailangan po ang Kamara at ang Senado dapat silang magbotohan separately patungkol po dyan? Hindi ganun kadali. Ano yan? Constitution, revision of the Constitution. Ako, simula nung siguro nasa law school pa lang ako, alam ko lahat ng administrasyon sinubukang merong mga hakbang para subukang amyendahan ng Constitution. Hanggang ngayon, hindi maamyendahan dahil mahirap nga gawin ito. Kailangan ng either Constitutional Assembly or Constitutional Convention. Mahabang panahon ng kinakailangan bago magawa yun. Opo. Siguro, attorney, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras na ito. Malungkot po yung nangyari kahapon. Parang ang dating po sa akin ay although legal naman po yung nangyari, dahil dun sa parang tingin kong paraan kung paano nila nakuha yung 13, parang kontrolado na po ng Administrasyong Marcos, hindi lang ang mababang kapulungan, pero pati yung Senado. So parang ang lumalabas po dito is lahat po ng sangay ng gobyerno ay kontrolado na ng Administrasyong Marcos. Nakakabahala ito. Nakakabahala para sa mga kalayaan natin, para sa demokrasya. Pero wag po tayo mawalan ng pag-asa. At gawin po natin yung makakaya natin. Kasi sabi nga ng kaibigan kong si Joey Cruz, we deserve what we tolerate. So kung ito-tolerate po natin itong ginagawa sa atin, itong pang-aabusong ginagawa ng Administrasyong Marcos, talagang yan ang makukuha natin. So dapat lumaban po tayo. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Good morning. Maraming salamat. Ayun po mga kababayan, si Attorney Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office, ang ating nakasama. Napakinggan po ngayong umaga.